Sa henerasyon ngayon, isang malaking hamon ang pag-verify ng impormasyon sa social media at marami na ang nabibiktima ng fake news at publicity stunts. Nauuso na rin ang pagkalat ng pekeng post at impormasyon online. Mayroong trip lang na magkalat ng pekeng balita. Ang iba naman ay parang manglito, ay meron din na gumagawa nito para pumukaw ng atensyon ng tao para sa kanilang pansariling interes. Pero ano-ano nga ba ang mga dapat tandaan bago maniwala at mag-share ng information online? At paano nga ba natin masasabi kung ang isang post ay may katotohanan o gawa-gawa lamang? Alamin natin ang lahat ng yan dito lang sa MIL 101. Kaugnay pa rin ang usapin ng media ethics. Makasama natin live si Sir Marlon Nombrado, ang co-founder ng Out of the Box Media Literacy Initiative. Good morning and welcome sa Rise and Shine Pilipinas, Sir Marlon. Hi. Good morning. Good morning. Congratulations sa iyong engagement. Anyway, we want to know paano ba nakaka-apekto ang fake news o pekeng balita. Actually, we coined this as fake news pero somehow we call it as misinformation, disinformation, malinformation. Well, ito sa ating buhay, lalo na sa panahon ngayon, na napakabilis ng magbahagi nito. Go ahead. Oo, no, dahil nga dun sa bilis ng pagkalat ng disinformation, lalong mas nagiging grabe na masasabi yung epekto ng disinformation kasi mabilisan niyang inaapektuhan yung ating pagdedesisyon. No? So, sa usapin ng health, halimbawa, kapag meron tayo na-encounter na health-related na mga fake news or disinformation, minsan doon natin binabata yung mga desisyon natin na itatry natin itong gamot na ito kahit na hindi naman pala ito effective or meron pa nga itong adverse effects. Ayun. So may objectivity and subjectivity side yan. Pero paano natin i-apply yung critical thinking? I mean, gaano kahalaga ito para sa pag-verify ng impormasyon na atin nakikita online? Oo nga, tama. Tulad na rin ng sinabi mo kanina na dahil mabilis nga yung daloy ng impormasyon, kailangan nating mas bagalan yung pagkonsumo natin dito. Kasi kung sasabayan din natin yung bilis ng pasok ng information at pagproseso natin ito, ang tendency mas nagkakaroon tayo ng mga mali na desisyon. So, yung critical thinking, kasabay nun yung tinatawag na slow thinking o yung mabagal na pagproseso ng impormasyon. Okay, when do we say it's all about critical thinking and it's slow thinking? Kasi in a way, kapag critical thinking, talaga nag-iisip ka. So, may pagproseso. Doon ba papasok yung slow thinking? I mean, let's clear this. Oo, kasi yung usual natin na klase ng pagproseso, meron tayong tinatawag na mga shortcuts. Okay. No? So, imbes na pag-isipan natin ng malalim yung isang bagay, kung nagtitiwala tayo dun sa pinakikinggan natin, yun yung isa sa mga shortcuts, no? Na hindi na natin pinag-iisipan yung sinasabi niya, basta naniniwala tayo dun sa tao na yon, idol natin o charismatic yung tao na yon, papakinggan natin at paniniwalaan natin. Ayun. Ang dami niyan. Oo. So, dapat critical na kahit na sabihin natin na pinaniniwalaan natin or kilala o sikat yung tao na yon, dapat meron pa rin tayong critical thinking processes na ginagawa. Alright, Sir Marlon, ano-ano ba yung mga potential na pananagutan o liabilities sa mga individual na nagbabahagi ng fake posts o kaya mga peke impormasyon sa social media? Oo, sa ngayon medyo hindi pa ganun lakas yung mga batas o polisiya na meron tayong ino-observe dito sa Pilipinas, lalo kapag ang usapin ay election-related na mga disinformation. Pero sa antas naman ng mga polisiya ng digital platforms, halimbawa ng Facebook o ng TikTok, patuloy yung pag-develop ng mga batas para mas ma-discourage yung mga tao, itong mga tinatawag natin na fake news peddlers, na sa halip na malaya silang nakakapag-share ng maling mga impormasyon, ay nafa-flag sila ng Meta. Halimbawa, na kapag nakita na sila ay mahilig mag-share ng mga maling impormasyon, ay pinapababa yung kanilang reach ng kanilang mga post. Which is mahalaga, syempre. Especially, we're talking about media ethics here. It's not really about kapag ikay mapapunish because of an unethical doing. Pero on the other hand, dapat tayo bilang isang gumagamit ng social media, we know when to ethically and dapat hindi natin iniiwasan natin unethical use of social media. Pero maaari niyo rin po bang ipaliwanag sa amin yung konsepto ng publicity stunt o ano yung mga posibleng layunin o motibo sa mga ganitong aksyon? Oo, actually, familiar yung maraming Pilipino dito sa concept ng publicity stunt. No? Kasi pag sinabi nating stunt, sa mga action movies, yung mga fighting scene halimbawa, no? Pag dinagdagan natin ng publicity, so ibig sabihin, ito yung mga ginagawa ng mga tao para magpakilala, magpasikat, o
i-introduce yung kanilang sarili. So, lahat ng mga tao, especially sa industriya ng media, papa-artista o mga brands, ay gumagawa ng publicity stunt. No? Ngayon, ang problema minsan ay kapag yung publicity stunt ay nagbo-border sa mga unethical na practices. Okay. Halimbawa, kapag sa halip na basta ipakilala lang nila yung sarili nila, ay nagde-deceive sila ng tao o sinusubukan nila na yung sinasabi nila ay hindi naman talaga yung totoong hangarin nila, halimbawa. Yun yung idea ng deception. So, merong mga publicity stunt na kaya sila nagiging problematic dahil merong conscious sila na intention na i-deceive yung kanilang audiences. Ayun, network disinformation. Pero what could be they say bad publicity is still publicity. What could be its implication on the reputation ng isang tao or organisasyon? Oh, actually sa panahon nga ngayon na, 'di ba, we call it the age of influencers. Maraming mga tao yung kahit maraming nagki-criticize sa kanila, they just call the criticisms as haters or bashers, no? So dapat mas ma-promote pa natin yung responsible na klase ng pag-create ng content para naiiwasan natin yung mga ganitong klase ng publicity stunt na bagamat normal naman siya na gusto nating magpakilala, mag-introduce ng sarili, dapat na di-discourage pa rin yung mga unethical na practices. Okay, aside from the content style or content management, what could be the other ethical considerations ang pwede nating makita when it comes to publicity stunts? Siguro yung pwede rin nating sabihin dito yung usapin ng representation. Okay. No? Kapag yung publicity stunt ay nag-i-involve ng representation ng babae o ng mga nasa LGBT o ng mga Muslim o ng may hirap, na kapag nire-represent sila in an undermining way, so ano din siya, harmful din siya, especially dun sa mga tao na nire-represent. Ayun. On the end user side, the audience, the agent of everyday life, ano ba yung mga pamamaraan para maaring gawin ng users upang suriin itong publicity stunt at post, lalo na kung ito may kaugnayan sa isang controversial na issue? Lagi magtanong. No? At isa din sa mga pinakamahalagang tanong ng media literacy is, why is this message sent? O yung usapin ng purpose. Bakit ko ba nakikita itong post na to? Ano yung hangarin ni influencer kung bakit ganito yung pinapakita niya sa akin? No? And from there, mas ma-flesh out pa natin yung mga mahalagang critical thinking questions that entail about representation, entail techniques, etc. Alright, as one of the co-founders of the Out of the Box Media Literacy, panghuli na lamang, so what are your interventions, your initiatives when it comes to issues like this? Oo, yung project namin ngayon, pangalan nun ay Media Detectives, Interrogating Media Influence. No? Sa Media Detectives, tinuturuan namin yung mga guro, mga estudyante, nitong mga critical thinking skills at questions na kailangan nilang matutunan. So, actually, hindi lang sa mga guro at teacher, gusto namin i-promote ito sa mas malawak pa ng mga Pilipino kasi everyday naman ay nakaka-encounter tayo ng media that seek to influence our beliefs and decisions. Yan, napakaraming organisasyon ang nag-explain ito in layman's term para mas lalong maintindihan. At napakalaga po sana ito mga ka-RSP, lalo tayo po talaga ay laging gumagamit ng social media. Lagi po tayo maging mapanuri at responsable sa pagtanggap at pagpapakalat ng impormasyon para bukod sa hindi na tayo maging biktima ng peking balita, publicity stunts at iba pang panluloko o panlilang online. Muli, maraming salamat Marlon Ambrado sa pagsama sa amin ngayong umaga.